I'm like super happy because like it was a tough match. Kagulat World, history in the making ito. For the first time ever, ang Pilipinas ay magiging host ng isang WTA 125 tournament, ang tinaguriang Manila Open, set mula January 26 hanggang February 1, 2026 sa Rizal Memorial Tennis Center. At ang pinakamatindi dito, dahil kay Alexandra Ayala, dumating ang ganitong oportunidad. Kung hindi siya nagpakitang gilas sa international stage, hindi dadalhin ng buong WTA ang spotlight dito sa atin. Ipinahayag ang balita matapos ang meeting noong September 29, 2025, kung saan nagkasama si PSC Chairman Patrick Gregorio at si PILTA Secretary General John Ray Tiangco. Dito naplansa ang logistics, major upgrades sa Rizal Memorial para pumasa sa world-class standards, pati na rin plano na gawing mas accessible ang tennis courts sa public. May pa nga na magtayo ng Philippine Tennis Center sa New Clark City para mas lumago ang sport dito sa bansa. Pero syempre, ang lahat ng spotlight ay nasa ating Pinay tennis queen, Alex Ayala. Siya ang magiging star attraction ng Manila Open. Coming off strong performances gaya ng kamakailang quarterfinal finish niya sa Suzhou Open WTA 125, si Alex ay patuloy na nagpapatunay na kaya niya makipagsabayan sa mga bigatin ng mundo. Kaya't habang binubuo ang plano, malinaw na siya ang face ng Philippine tennis na magdadala ng inspirasyon sa next generation. Isipin niyo, mga kababayan, ilang dekada na tayong nanood lang ng world-class tennis sa TV. Pero sa 2026, dito mismo sa Maynila, makikita na natin live ang mga top-ranked players mula Europe, US at Asia na maglalaban. At sa gitna nila, isang Pinay, si Alex Ayala, ang nakatayo bilang simbolo ng bagong yugto ng tennis sa bansa. This is more than just a tournament. Ito ay simbolo ng Pinoy pride at patunay na kaya nating mag-host ng major global sporting events. Ang Manila Open ay magbubukas ng pinto hindi lang para kay Alex, kundi para sa buong henerasyon ng mga batang Pinoy na nangangarap maging tennis stars. Tatlong salita lang ang masasabi natin dito. Salamat, Alex Ayala. Kung hindi dahil sa kanya, hindi bubukas ang pintong ito para sa Pilipinas. At ngayong nakaset na ang Manila Open, sigurado, ginulat na naman ni Alex ang buong mundo. Mga kababayan, isang makasaysayang balita ang gumulat hindi lang sa mundo ng sports kundi sa buong bansa. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, gaganapin na dito mismo sa Pilipinas ang WTA 125 Manila Open sa January 26 hanggang February 1, 2026. At alam niyo ba, hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Alex Ayala, ang ating Pinay tennis superstar na literal na nagdadala ng international spotlight papunta sa ating sariling bayan. Yes, tama ang narinig niyo. Si Alex mismo ang dahilan kung bakit napunta sa Pilipinas ang isang ganitong kalaking tournament. Dahil sa kanyang mabilis na pag-angat sa world rankings at sunod-sunod na magagandang performance sa international stage, napansin ng Women's Tennis Association, WTA, at kinilala na may potential ang bansa natin na mag-host ng ganitong world-class event. Ang announcement ay nangyari matapos ang isang critical meeting noong September 29, 25, kung saan nag-oops sina Philippine Sports Commission, PSC, Chairman Patrick Gregorio at Philippine Tennis Association, PILTA, Secretary General na si Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Pinag-usapan dito ang lahat ng logistics, mula sa gagawing venue sa Rizal Memorial Tennis Center hanggang sa plano ng pag-upgrade para pumasa sa international standards. May plano pa nga na gawing mas accessible ang mga court para sa publiko at eventually magtayo ng isang Philippine Tennis Center sa New Clark City para mas lumaki pa ang grassroots development ng tennis sa bansa. Kung iisipin, sobrang big deal nito. Hindi lang basta isang tennis tournament ang dadating, kundi isang pagkakataon para makita ng buong mundo na kaya ng Pilipinas mag-host ng high-level sporting event. Isipin mo, mga world-class players mula sa iba't ibang bansa maglalaban-laban mismo dito sa Manila. At syempre, nangunguna sa spotlight si Alex Ayala na magiging pangunahing dahilan ng excitement ng mga Pinoy fans. Si Alex ay hindi na bago sa ganitong mga malalaking laban. Kamakailan lang ay umabot siya sa quarterfinals ng Suzhou Open WTA 125 sa China. Patunay na kaya niyang sabayan ang pinakamagaling sa mundo. At ngayong dadalhin niya ang laban dito mismo sa Pilipinas, siguradong mas lalakas ang kanyang inspirasyon. Dahil sa wakas, sa harap ng sariling mga kababayan siya magpapakita ng galing. Ito ang event na hindi lang tungkol sa tennis. Ito ay tungkol sa national pride. Isang pagkakataon para sa bawat Pilipino na makita na may puwang tayo sa global sports scene at isang napakalaking hakbang para sa mga batang nangangarap maging katulad ni Alex. Sa totoo lang, kung wala si Alexandra Ayala, hindi magkakaroon ng ganitong class ng tournament dito. Siya ang spark plug.
Siya ang dahilan, at siya ang dahilan kung bakit gugulong ang pinakamalaking tennis event sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga kabayan, ready na ba kayo? Dahil pagdating ng January 2026, hindi lang tayo manonood ng world-class tennis, kasama tayo sa kasaysayan. Kung titignan natin ang mas malalim na epekto ng WTA 25 Manila Open, hindi lang ito simpleng tennis tournament. Isa itong simbolo ng bagong yugto para sa sports sa Pilipinas at si Alexandra Ala ang nasa sentro ng lahat. Unang-una, para sa mga kabataan, lalo na yung mga batang babae na nangangarap makapasok sa international tennis scene, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng event sa Manila ay parang pagsasabing, posible pala para sa atin. Hindi nila kailangang manood lang ng mga laban mula sa TV o YouTube dahil mismong mga world-class players dadayo sa ating bansa. At higit sa lahat, andyan si Alex bilang living proof na kaya ng isang Pinay makipagsabayan at manalo sa malaking entablad. Pangalawa, para sa international recognition. Sa loob ng maraming taon, basketball ang pinakasentro ng sports identity natin. Pero ngayon, unti-unti nang umaangat ang tennis dahil kay Alex. At ngayong may WTA 15 sa Manila, mapapansin tayo ng buong tennis world. Hindi lang simpleng hosting ito, isa itong statement na nagsasabing handa na ang Pilipinas magdala ng global sports action. Ibig sabihin, mas marami pang oportunidad ang darating, sponsorships, tourism, exposure, at posibleng mas malalaking tournaments pa sa hinaharap. Pangatlo, para sa mga atleta mismo, ang pagkakaroon ng home soil tournament ay sobrang crucial. Isipin mo, si Alex usually kailangan pang bumiyahe ng Europa o Asia tournaments para makakuha ng points at experience. Pero ngayon, siya na ang magiging host player. Advantage ito hindi lang sa kanya, kundi pati sa iba pang Pinoy players na bibigyan ng pagkakataon lumaban sa mataas na level. Isang bagay na bihirang mangyari dati. Siyempre, hindi rin mawawala ang economic at cultural impact. Sa isang linggong event na ito, January 26, February 1, 2026, dadayo ang fans, teams at media mula sa iba't ibang bansa. Makita nila hindi lang ang ganda ng tennis kundi pati kultura, hospitality at dedikasyon ng mga Pinoy. Para itong mini Olympics vibe pero focus sa tennis. At dahil dito, tataas ang confidence ng mga sports institutions natin na kaya nating mag-host ng international competitions. Hindi lang sa basketball kundi pati sa ibang larangan. At ito pa ang isang napaka-importanteng bagay, national pride. Ilang beses na tayong nagka-heartbreak sa basketball international stage pero ngayon, isang Pinay ang nagbubukas ng bagong pinto. At dahil kay Alex, hindi lang siya basta individual athlete, isa siyang game changer na literal na nagbigay ng dahilan para pumasok ang WTA 25 sa bansa. Mga kababayan, isipin nyo, dati imposible. Pero dahil sa isang batang 19 anyos by 26, pwede na siya. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na ipakita ang Pilipinas sa world tennis map. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba tayo? Kasi isang malaking responsibility ang dala nito. Hindi lang si Alex ang nakataya rito kundi buong bansa.